Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Merry Christmas, everyone. Enjoy the rest of the holidays. Pitsenyor. Pasko ng taong 2023, sa video na iyan makikita na masaya pang bumati ang sikat na voice coach sa Cebu. Subalit makalipas ang ilang araw bago magpalit ng taon, lumabas ang balita na natagpuan na wala ng buhay ang coach. Hindi dahil sa sakit o aksidente kundi dahil may pumatay sa kanya. Nabalot ng takot ang buong lungsod dahil sa kanyang kaso, pero kamakailan lamang nagkaroon ng bagong update ang kanyang kaso. December 30, 2023 bandang 4:30 na madaling araw, isang residente ang nakasakay sa tricycle. Maya-maya pa may nakita ang babae na kakaibang bagay sa tabi ng kalsada. Bumaba ang residente para tingnan ang kanyang nakita. Nang lapitan ito ng babae, napaatras na lamang siya nang mapansin niyang labi ng isang tao ang kanyang nakita. Umalis ang babae at pumunta sa police station para isumbong ang kanyang natagpuan. Dumating naman ang mga pulis sa crime scene at nagsimula ng investigasyon. Nakumpirma ng mga pulis na labingan ng tao ang nasa damuhan na nakita ng babae. Sa investigasyon, lumalabas na ang labi ay basa. Kataka-taka ito para sa mga pulis dahil hindi naman umulan sa lugar. Teorya ng mga pulis, maaaring nalunod o nilunod ang biktima kaya siya nasawi. At ang kamay ng biktima ay pawang nakatali. Kapansin-pansin din para sa mga pulis na kulubot ang kamay at paa ng biktima. Senyales na tila binabad ang paa at kamay ng biktima sa tubig. Nang suriin naman maigi ang labi, may nakitang marka ang mga pulis sa leeg ng biktima. Indikasyon na ito ay sinakal. Dinala ang labi ng biktima sa ospital para sumailalim sa autopsy. Ayon naman sa ibang witness, December 30, 2023 bandang 1:00 ng madaling araw, namataan nila ang isang itim na kotse na huminto kung saan natagpuan ang labi ng biktima. Walang pagkakakilanlan ang biktima kaya hindi agad siya nakilala ng mga pulis. Dahil dito, nanawagan na lamang sila kung sino man ang nakakilala sa biktima. Ikinalat ng mga pulis na ang biktima ay may blonde na buhok, tinatayang 4'9" ang taas at nakasuot ng itim na t-shirt. At makalipas lamang ang ilang oras, dumating sa police station ang pamilya ng isang kilalang voice coach sa buong Cebu. Kinilala nila ang biktima at sinabing ito ay kanilang kapatid. Ang sinasabing voice coach ay si Joel Jude Suson Unchuan o mas kilala bilang Coach J, 46 years old. Si J ay miyembro ng LGBTQ na residente ng Cebu City. Siya ay isang sikat na voice coach, panelist, mentor at judge. Matagal na din siyang nagtuturo ng pagkanta at mahilig din siya sa kulay na itim. Graduate si J ng kursong Bachelor of Arts in Liberal Arts with majors in Marketing and Communications. Isa din siya sa top ng kanyang batch at nagkaroon pa nga ng mga award. Bukod doon, pasado din si Jay sa Civil Service exam. Nagtrabaho si Jay sa Center for Pop Music Philippines Cebu. Taon-taon ginaganap sa Sinulog Festival ang Sinulog Idol, isang singing contest. At isa si Jay na laging judge ng kompetisyon dahil sa husay niya sa pagtuturo. Kilala din si Jay dahil madalas siyang nagja-judge sa Center for Pop Cebu at Cebu Pop. Kaya naman si Jay ay tinaguriang the ultimate coach. Sinasabi na malaki ang kanyang ambag sa mga tagumpay ng mga sikat na singer mula Cebu. May mabuting puso, mapagbigay at matulungin. Ganyan ilarawan si Jay ng mga nakakilala sa kanya. Ayon sa kanyang pamilya, may nakakahawa itong ngiti at kasiyahan. Si Jay ang sentro ng atensyon sa tuwing may family gathering ang buo nilang pamilya. Iniidolo ni Jay ang magaling na singer at voice coach na si Lea Salonga. Sa isa niyang post, nanood siya ng sikat na palabas ni Lea Salonga na Miss Saigon. Sinabi nga ni Jay na naiyak siya sa ganda ng kanyang pinanood. Siya din ay isang relihiyosong tao at lagi niyang pinupost ang larawan ng mga simbahan na kanyang pinupuntahan. Minsan naman nagpupunta siya sa iba't ibang lugar at nagbabakasyon kasama ang kanyang kaibigan at pamilya. Kinausap ng mga pulis ang ilang kaibigan ni Jay para makakuha ng impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Ayon sa mga kaibigan ni Jay, wala naman daw itong nakukwentong problema o nakaalitang tao. Wala din silang kilala na kaaway ni Jay simula pa noon. Lahat ng tao ay kasundo ng voice coach at marami na itong natulungan. Madalas din daw magbigay ng donasyon si Jay sa mga charity o ampunan.
Kaya ang lahat ng nakakakilala kay Jay ay nagulat at wala silang maisip ng taong kayang gumawa nun kay Jay. Isa sa mga kaibigan ni Jay ang nagsabi na ng December 29 bandang alas 8 ng gabi, nakapag-text pa sa kanya si Jay. Pero matapos noon wala na siyang natanggap na text o mensahe mula kay Jay. Bumuhos ang pakikiramay sa social media mula sa mga taong nagmamahal kay Jay. Maging sila ay hindi matanggap na wala na ang voice coach. Hustisya ang sigaw ng pamilya ni Jay para sa nangyari sa kanya. Nagpa-interview naman sa isang programa sa radyo ang matalik na kaibigan ni Jay at kapwa coach na si Apple. Ayon sa kanya, hindi na muling magiging katulad ng dati ang kanyang buhay simula nang nawala si Jay at wala silang ibang gusto kundi makuha niya ang hustisya. Sinabi nga niya na December 29 ang tanghali nakausap niya si Jay. Binati kasi umano siya ni Jay ng Happy New Year. At iyon na nga ang huling pagkakataon na nakausap niya ang biktima. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Sinulog Idol. Ayon sa kanilang Facebook post, si Jay ay minamahal na mother figure sa Sinulog Idol family. Sinabi pa nila na mananatili sa lahat ang iniwang advice, suporta at pagmamahal ng biktima sa buong Sinulog Idol. Pero kahina-hinala naman para sa mga pulis ang kotse ni Jay na wala sa damuhan at sa kalapit na lugar. Teorya ng mga pulis ang nawawalang kotse ni Jay at ang kotseng nakita ng mga witness ay iisa. Kaya ayon sa mga pulis, maaaring minaneho ng sospek ang nawawalang itim na kotse ng biktima. Walang sinayang na oras sa mga pulis at hinanap nila ang kotse ni Jay at ang taong responsable sa kanyang pagkamatay. At January 1, 2024 ng umaga, may natagpuan na itim na kotse sa Liloan City, bandang norte ng Cebu. Isang car wash attendant at isang barangay tanod ang nag-alerto sa mga pulis tungkol sa abandonadong kotse. Sinabi nga nila na nakaparada noong pang December 31 ang nasabing sasakyan. Agad na pinuntahan ito ng mga pulis at nakumpirma nga nila na ang kotse na iyon ay ang nawawalang sasakyan ni Jay. Inimbestigahan ng mga pulis ang kotse at napag-alaman na nawawala ang 30,000 pesos na pera ni Jay na nakalagay sa isang pouch. Kaya para sa mga investigador, malaki ang posibilidad na pagnanakaw ang motibo ng krimen. At pinaniniwalaan sa loob ng kotse pinatay ang biktima. Sa ginawang backtracking ng mga pulis, nalaman nilang huminto ang kotse ng 10 hanggang 12 minuto sa isang lugar. Paniwala ng mga pulis na mga oras na ito, dito na isinagawa ng sospek ang pagpatay sa biktima sa loob ng kotse. Kasabay nito, natagpuan nila ang nawawalang cellphone ni Jay. Ginamit nila ang GPS ng sasakyan at cellphone ng biktima. Ayon sa GPS, bumiyahe ang kotse ni Jay mula Nivell Hills at nagtungo papuntang Lapu-Lapu City at bumalik sa Cebu City patungong Mandaue. Pagkatapos ang kotse ay nakarating sa Naga at nagpunta nga sa Liloan. Kaya naman teorya ng mga pulis habang nasa biyahe ang biktima, tsaka lamang niya nakita o na-meet ang suspect. Lalo na ang kotse ay walang senyales na pwersahang pinasok. Kaya naman masasabing kusang pinasakay ni Jay ang suspect sa kanyang kotse at marahil kilala ni Jay ang suspect. Tingin din nila higit sa isang tao ang may gawa ng krimen. Na-recover ng mga pulis ang dashcam ng kotse kung saan nakita nila sa video ang isang lalaki. Nakuha nila ang CCTV video mula sa Liloan kung saan may isang lalaki na bumaba mula sa kotse bago niya ito iniwan sa lugar. At ito nga ang kanilang person of interest. Ayon din sa forensic examination sa kotse, ang suspect ay isang lalaki. At base sa mga ebidensya, posibleng personal na galit at pagnanakaw ang posibleng motibo sa krimen. January 9, 2024, lumapit ang kapatid ni Jay sa isang programa ng senador para humingi ng tulong. Ang babae ay si Carmel na kapatid ni Jay. Ayon kay Carmel, December 29 umalis si Jay at nagsabi ito na ihahatid lamang niya ang mga bagay na i-donate niya sa isang charity. Nag-text pa nga daw si Jay sa kanyang assistant at sinabing antayin siya sa bahay. Pagkatapos noon, umalis na si Jay sakay ng kanyang itim na USV. Ngunit nagtaka ang assistant ni Jay dahil alas 2 ng madaling araw ay hindi pa ito umuwi. Kaya naman, tinext ng assistant ni Jay ang kanyang sister-in-law para alamin kung kasama ba nila si Jay. Nagtaka naman ang sister-in-law ni Jay dahil wala naman ito sa kanila. Sinabi ni Carmel na mula kanilang bahay ay halos 5 kilometro lamang ang charity kung saan siya nagpunta. Ibig sabihin, makakabalik agad si Jay dahil hindi naman ito kalayuan sa kanyang tinitirhan. Sa interview sa mga pulis, sinabi nila na ang nakuha nilang cellphone ni Jay ay sira. Pero ginawa nila ang lahat para ma-recover ang data sa cellphone ng biktima.
Ayon din sa mga pulis, naihatid talaga ni Jay ang mga regalo para sa charity at umalis daw ito uli. May nakuha din ang mga pulis na fingerprint sa loob ng kotse ni Jay na posibleng pag-aari ng sospek. Nakausap din sa programa ang isa pang kapatid ni Jay na si Vincent. Nanawagan nga sila ng tulong para mapabilis ang investigasyon at maaresto ang pumatay kay Jay. January 12, 2024 matapos ang ilang araw nang matagpuan ang labi ni Jay, sumuko ang sospek sa pagkamatay ng biktima. Ang lalaki ay si Sunny Raymat Lumangka, 21 years old. Si Sunny ay isang truck driver na mula Misamis Occidental. Ngunit pansamantalang nakatira si Sunny sa Cebu dahil sa kanyang trabaho. Sa harap ng dalawang abogado, nagbigay siya ng extrajudicial confession. Ayon kay Sunny, hindi niya personal nakilala si Jay, pero nag-uusap daw sila sa cellphone. Sinabi ni Sunny na magkasama sila ni Jay ng December 29, 2023. Nang nasa kotse na si Sunny at Jay, hindi daw pumayag si Sunny sa gusto ni Jay na may mangyari sa kanila. At dahil dito, nag-away silang dalawa. Bigla na lamang daw nagdilim ang paningin ni Sunny at gamit ang sinturon, sinakal niya si Jay sa loob ng kotse nito. At nang bawian na ng buhay ang biktima, minaneho ni Sunny ang kotse ni Jay papunta sa isang lugar at iniwan ang labi nito. Pagkatapos ay dinala niya ang kotse ni Jay sa Liloan. Dagdag pa niya, mag-isa lang niyang ginawa ang krimen at inamin niya na siya ay nakokonsensya kaya siya nagdesisyon na sumuko sa mga pulis. Kinasuhan si Sunny ng murder at ikinulong. Hindi naman agad sinara ng mga pulis ang investigasyon kahit pa umamin na ang sospek. Ayon sa kanila, pagtutugbain muna nila ang lahat ng ebidensyang kanilang nakalap at ang pag-amin ni Sunny. Nang araw din na iyon, nagsimula ang Season 15 ng Sinulog Idol. Nagpalabas nga ng isang video ang programa para magbigay ng tribute kay Coach Jay. Sa video, ipinakita ang masasayang larawan ni Jay kasama ang Sinulog Idol family. Nito lamang February 7, 2025, lumabas ang bagong update tungkol sa kaso ni Jay sa programa ng isang senador. Sa video, makikita ang staff ng programa na nagpunta sa Cebu para manghingi ng update sa kaso. Ayon sa nakausap na pulis ng staff, ayon sa pag-amin ni Sunny, may intimate relation umano sila ni Jay at nagsama sila isang beses. Ang kapatid umano ni Sunny ang tumawag sa mga pulis para sabihin na susuko ang lalaki sa mga otoridad. Pagkatapos ay nagpunta ang staff sa police station para kausapin si Sunny. Ayon kay Sunny, siya ay dating nagtatrabaho sa isang water refilling station. December 2022 nang nagpa-refill umano si Jay ng tubig sa kanilang stasyon. Kinuha daw ni Jay ang number at FB account ni Sunny at binigay naman ito ng lalaki. Kinagabihan, nakausap ni Sunny si Jay at dito na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Madalas umanong yayain si Sunny ni Jay kapag libre ang kanyang oras. Sinabi din niya ng February 2023 ang una nilang pagkikita. Nag-check-in umano sila ni Jay at may nangyari sa kanila. Pagkatapos daw noon, inabutan ni Jay si Sunny ng pera. Pero hindi na muli nagkita sina Sunny at Jay, ngunit patuloy pa din ang kanilang pag-uusap sa cellphone. Sinabi pa ni Sunny na hindi siya masyadong nakaka-reply kay Jay dahil wala siyang cellphone at hindi siya ganon ka-interesado sa lalaki. Ayon din sa kanya, December 29 ang pangalawang pagkikita nila ni Jay matapos siyang i-chat ng vocal coach. Hindi dapat matutuloy ang kanilang pagkikita. Pero habang pauwi si Sunny, nakita niya ang kotse ni Jay. Kinawayan umano ni Sunny si Jay at binuksan naman ni Jay ang bintana. Sinabi ni Sunny kay Jay na iiwan lamang niya ang kanyang cellphone sa bahay at babalikan niya si Jay. Kaya naman sumakay si Sunny sa likod ng kotse dahil may gamit sa passenger seat. Noong una, sinabi ni Jay na mamamasyal sila sa beach. Pero habang nasa biyahe, nagbago ang isip ni Jay at sinabing mag-check-in na lang sila sa motel. Ngunit hindi din ito natuloy dahil naghanap na lamang si Jay ng madilim na lugar. Nang nasa loob na ng kotse, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sina Jay at Sunny. Dahil hindi pumayag si Sunny sa kagustuhan ni Jay. Sa huli, tila sinisisi pa ni Jay si Sunny dahil nasaktan ang suspect sa mga sinabi ni Jay. Sinabi kasi ni Jay sa kanya na dumayo siya ng malayo para lang makita si Sunny. Sa galit ni Sunny, kinuha niya ang belt na pagmamay-ari ni Jay at ginamit ito para sakalin ang biktima mula sa likod ng kotse. Ayon pa kay Sunny, sinubukan ni Jay na manlaban ngunit nanaig ang kanyang lakas. At sa takot ni Sunny na makulong, tinuluyan niya na daw si Jay dahil kapag nabuhay pa ito, isusumbong siya nito sa mga pulis.
Matapos noon, ginapos ni Sunny ang kamay ni Jay at lumipat sa driver's seat para magmaneho palayo. Itinanggi naman ni Sunny na may kinuha siya sa kotse ni Jay. Dahil ang tanging nasa isip lang umano niya ng mga oras na iyon ay maitapon ang labi ng biktima. Humingi si Sunny ng kapatawaran sa pamilya ni Jay at sinabing nagsisisi siya sa kanyang nagawang krimen. Sunod naman, kinausap ng staff ang kaibigan ni Jay na si Apple. Ayon kay Apple, hilig bumili ni Jay ng pagkain sa maliit at lokal na tindahan para sila ay suportahan. Hindi naman nakwento ni Jay ang tungkol sa kanyang mga karelasyon. Ayon din sa kanya, ilang araw bago ang krimen, nawala daw ang laptop ni Jay at gumawa ito ng hakbang para hanapin ang laptop. Ito ang pinaghinalaan ni na Apple na dahilan kung bakit pinatay si Jay. Ngunit sa huli, napatunayan na wala namang itong kaugnayan sa krimen. Ayon pa kay Apple, kahit nahuli na si Sunny, marami pa din silang katanungan sa kaso dahil sa kwento ni Sunny, hindi ganon ang ugali ni Jay base sa pagkakakilala nila sa biktima. Naniniwala si Apple na hindi lang si Jay ang kliyente ni Sunny. Git din ni Apple kahit anumang meron sina Sunny at Jay, walang karapatan ang sospek na kunin ang buhay ng biktima. At bago nga matapos ang video, sinabi ni Apple na hindi pa nila napapatawad ang sospek. Sa ngayon, wala pang lumalabas na hatol kay Sunny. Pero kapag napatunayan siyang guilty, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa huli, hindi nakakalimutan ng lahat ng nakakakilala kay Jay ang mga katagang lagi niyang sinasabi. Dadalhin kayo ng talento sa tagumpay. Subalit ang mabuting ugali lamang ang magpapanatili sa inyo doon. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!